Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman po ang isang edisyon ng inyong programang hinihintay tuwing Sabado ng gabi. At ito po ang sa panahon ng paghilom. Hatid sa inyo ng 702 DZAS in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. Maraming salamat po for joining us ngayong gabi na ito ng Sabado. Ako po si Carmen Go Vargas. And I'm so glad na ang aking co-host ay naririto na naman and available. Walang iba kundi si Ange Pantaleon. Good evening, Ange. Good evening, Tita Carmen. Excited ako kamusta? sa topic natin today. Ay, oo, talking about topic. Ang topic ho namin ngayon ay ang Restoring Man's Honor. This is one of the teaching po ng flagship or 20 weeks ng Living Waters Philippines. Siyempre, pahapyaw lang namin mapag-uusapan, pero if you will be part of the flagship this coming June 30, maririnig nyo ang full-length topic na yan. So, yon. Pero before natin ipakilala yung guest natin, Ange, sa'yo, ano yung idea mo about our topic? When you first receive my message sa'yo na ito ang ating pag-uusapan. Ako, yung initial question ko din when I attended Living Waters, kung restoring man's honor, applicable ba siya sa babae? Diba? Kung meron tayong mga listeners na babae, applicable ba yun? Relatable ba sa ating mga kababaihan yun? Yun yung initial question diba? But, for sure, maririnig natin from our guest kung paano yun. Kung paano ba siya marirelate sa babae. Diba? Ikaw, Tita Ako Carmen. naman, naisip ko when this was first discussed sa Living Waters, parang anong pake ko? Ang yabang Anong pake ko sa lalaki? I'm a woman. Mas nga sila para bang they're even given Superior? more attention. Oo, they're more privileged. So anong pake ko sa topic na ito? But then I realized, sitting there, listening to the topic, to the teaching ng Restoring Man's Honor, sabi ko ba, oo nga, may pagkukulang pala rin ako. And I also look down on men. And I didn't even understand na may naggagawa pala ako, even sa aking mga kapatid, sa aking father, and most especially sa husband ko, na natatapakan ko yung honor nila, unknowingly. Diba? Yes. And tatanungin natin din yan, Ange, sa ating guest, paano ba natin natatapakan nga ang honor ng isang lalaki, whether they're our spouse or our parent or our sibling or even yung mga kasamahan natin sa church or kahit yung ating neighbor. Yan, gusto nating maintindihan mas lalo. Yun. Yes. So, how can we contribute as women in restoring man's honor, diba? Yun naman yung for our side. Tama ka dyan. And baka gusto mong batian ng mga men sa buhay mo. Birthday ang kuya ko. So, yun yung, I guess, siya yung number one na lalaki sa buhay ko. And, yun, hi kuya. Diba? What's his name? Mention his name. Thomas. Thomas. Hi Thomas, belated happy birthday. And ako naman, ang man sa buhay ko ay ang aking husband, si Joel. And of course, ang mga siblings ko, Yes, si hi Tita Joel and Jimmy. Tito Mon. Si Joe to. Yung aking siblings, kuya ko si Jimmy. Yung sumunod doon, yung brother kong si Kaloy. And then yung bunso, si Raymond. Yan ang tatlo kong kapatid na lalaki. And of course, ang mga pamangkin ko, hindi ko na kayo isa-isahin at ang mga apo at sa apo parang oo, sa side na ni husband yung apo na lalaki. Ayan. So yun. Okay, sige po.
we would like to encourage you to listen, stay with us, pakisabi niyo sa inyong loved ones, and baka mas maganda kayong umupo at makinig ng ating pong pag-uusapan tungkol sa restoring man's honor. Ay, isa na lang. Ano nga ba sa Yeah. Tagalog ang restoring, Ange? Oh my gosh. Hindi ko Ibabalik? alam. Hindi. Ibabalik? Kailangan natin Ah. itanong si ChatGPT. Sige, pakicheck na lang mamaya. Sige po, we'll take a quick break and then when we come back, we will talk with our guests sa gabi na ito sa panahon ng paghilom. GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang panahon ng paghilom. This is 702 DZAS at ito po ang ministry ng Living Waters Philippines. Miyembro tayo ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako po si Carmen Go Vargas. Kasama ko ang ating beautiful co-host. Ange Pantaleon. Ayan. And of course, pakikilala na namin po ang ating guest sa gabing ito. And I don't know kung ako nauna sa kanya o siya nauna sa akin, pero matagal na po itong leader at one of the season leader ng Living Waters Philippines. He is the bayaw of Pastor Benji Cruz and husband ng aming teacher and napakahusay na worship leader, kapatid ng reyna ng Living Waters na si Hazel. Walang iba kundi si Janelle. Hi Janelle. Welcome na po natin the right person to talk about this topic on restoring man's honor. Si Joshua Wahiman. Ayan, magandang gabi Joshua. Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi Ate Carms and Ange. Thank you for Ayan. inviting me. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. I'm so Oo, honored. and we are so glad you said yes kasi itong Yes. topic na to has been one of the best topic ako sa akin tingin sa Living Waters. And we hope na through this broadcast mas malinawan yung maraming tao. O batiin mo naman ng special person sa yung buhay, yung Oo. wife mo at anak. So, babatiin ko yung asawa ko. We just celebrated our 9th year anniversary, June 11. Wow. So happy anniversary. It's been a roller coaster ride for the last 9 years, but I'm so blessed and privileged to be married to this beautiful woman. Gusto kong batiin yung asawa ko where we just celebrated our 9th year anniversary last June 11. It's been a 9-year roller coaster ride, but I'm blessed and I'm privileged to be married to this beautiful woman. And we have an 8-year-old daughter, only daughter. So it's been a beautiful ride. So we're growing together, we're healing together, and we just enjoy the journey together. I'm so blessed. Amen. Amen. Yan. Okay, blessed din kami kasi pag nagtituro ito si Josh or even si Janelle, yung mga totoong pangyayari sa buhay nila. And we just see the real them, pero we also see the redemption
and the Mm. healing of God sa buhay nilang mag-asawa. Yun. Okay, we chose this topic, Josh, kasi this month usually is a month for men, especially fathers. And you are a father, you have a father, and of course, most especially our Heavenly Father. Pero ang tingin ko sa lalaki, oh, nandun nga kayo. Minsan wala akong pakialam kasi nga, ang tingin ko, hello, hindi lang kayo magagaling kahit kami mga babae. Sige, mamaya, let us know about those attitudes din ng mga babae or even kapwa lalaki towards men. So, ang unang tanong ko lang is, ano ba ang isang lalaki? What is a man? Yeah. So maraming definition ang mundo tungkol sa pagiging lalaki, at sinasabi ng iba na ang tunay na lalaki daw ay dapat malakas, may pera, successful o hindi umiiyak. Pero when we look at the scripture, a man is someone who takes responsibility for what God has entrusted to him. So yung pag sinasabi nating responsibility, ito yung relationship niya kay God, relationship niya sa pamilya niya, sa asawa niya, sa mga anak niya, at saka sa community na kung saan siya na-belong, komunidad. So hindi pagiging macho ang sukatan ng pagkalalaki. Ang tunay na lalaki ay isang taong marunong magmahal, magpakumbaba, at manindigan sa tama. Yun yung para sa akin ang tunay na lalaki. Pero Eh, nowadays, parang bihira yung ganon. Yes, Ange. Ako din ang naisip ko kasi, 'di ba, kung merong may biological factor definitely, 'di ba? And I think it's something that we need to highlight as well. That it's something not just like definitions or characters, but it's also biological. Yun. Yeah, I agree. Yeah. So when you say So, biological, kung ano yung design ni God sa'yo, Yes. you have to stand up to it. Na yun Yes. yung paninindigan mo. You don't defy your design. Kumbaga, you don't define yourself as based on ano yung feelings mo, ano yung realization mo ngayon. Bukas babae ako, mamayang gabi hayop ako. So yung ano yung definition, so hindi ganun yung definition ng pagkatao. So kung ano yung design ni God sa'yo, yun yung paninindigan mo. Kasi kung dinedefine mo yung design mo, you are rebelling against the very creator who created you as who you are, as what you are. Yun yung definition. so we would say that a man biologically looks like a man. I mean, ayon sa ating pananaw. But not just biological as Ange was saying, but even yung kabuuan ng pagkatao niya, isip niya, damdamin niya, especially ang relationship niya with God. So if we defy, sabi mo nga, Josh, tinatanggi natin yung pagiging lalaki, then we are rebelling against God. So would you say na ito yung parang naging dahilan din ni Adam because he wants to he wants to have wisdom or be better than God. Or maybe especially si Satan. Although Satan is not a man, Satan is an angel. So would you say na ganun ang klase si Adam? He has forgotten who he really is. Yeah. So si Adam was actually created as a whole man. So basically, may identity siya. He has a purpose, may relationship siya kay God. Pero nung dumating yung temptation, nagiging passive siya. Instead of protecting Eve, nananahimik siya. Instead of taking responsibility, nagtago siya. And instead of owning his mistake, what he did was biniblame niya si God. The woman you created. So something na minsan sinasabi ko, the first failure of masculinity was not basically weakness or aggression at that, but it is more of passivity. Yung not standing up for your own mistake, not owning to your mistake, but blaming others and just being passive. Yung passive na you're not being responsible sa mga sarili mo actions. So yun yung
yun yung failure ni Adam as a man na So creation ni God. when Eve was being tempted by the enemy, by Satan, nandun nga talaga si Adam, pero he's not doing anything. Yes, nagiging Nakikinig lang passive siya. siya. Nakikinig lang siya. He did not stand up for the truth. So, kung totoo kang lalaki, ikaw dapat. Kasi siya yung head. Siya yung ginawang head over all creation eh. But the moment he was silent and passive, tinanggalan niya sarili niya ng authority at sa Garden of Eden. So dun siya talaga kung hindi si Eve ang dahilan sa partly may contribution, but had he stood up, kasi nung bumalik na si God sa garden, and the first question that he only asked was, where are you? It was not, what did you do? Kasi he already knows what they did eh. But his first question was, where are you? As you reflect the question, it's more of, where is your heart? What is happening inside your heart right now? Kasi we are in a relationship, and how come you're hiding? And actually, the moment that God was asking that question, he was giving Adam a second chance to redeem himself. Not because he disobeyed, but more of, I want you to stand up as a man and be responsible. I want to hear the right answer. Yun yung gusto ni God. I'm not asking for what have you done? What did you do? God does not ask that question. He only asks, where are you? So he asked, where is your heart right now? And the moment Adam opened his mouth, his first reply was, the woman you created. So yun yung pinaka-failure na sayang yung redemption na binigay sa kanya na chance ni God, but he did not stand up for it. So doon ako nalulungkot sa Oo nga. sa kalalakihan, kapag kalalaki. Ayun. So marami din, you would say na marami din mga lalaki nowadays. They hide, nagtatago sila. Kasi si Adam nagtago eh. Instead na humarap kay God. So marami nagtatago sa kasalanan. Marami nagtatago. And passive, they could not stand in their responsibility. I agree. In fact, we live in a broken world, and God is a God of grace and justice. Ang hinihingi lang ni God sa atin is not, kasi every time, since we live in a broken world, everything that we do is broken, and we still sin every now and then. Ang hinihingi lang ni God sa atin is, you stand up for what you are doing. You be responsible for your actions and your decisions in life. Pero the moment you veer away from attaching to my commands, yun yung come back to me, I will always embrace you back. Yun yung pero ang goal ng enemy is to really detach us from the source. So, and putting mga thoughts of blaming and not owning to your mistakes. Yun yung mga lies na finifeed ng enemy sa bawat kalalakihan. I'm speaking for all the kalalakihan sa mundong ito, na this has been our culture now after Adam. So ang effect nun sa manhood, sa masculinity ngayon sa culture natin is nagtotoiling ang lalaki, kailangan magtrabaho, magsumikap, para maging successful. So magpawisan lahat ng mga gagawin. Kundi everything is about performance. Everything is about kayod. Kumakayod ka. So nawawala yung sense of ano ba yung role ng man to every human being, especially to woman. Ano yung responsibility, ano yung purpose ng pagkalalaki ko. Yun yung na dahil palaging performance, nawawala yung purpose. So, yun yung gusto ko itanong, dagdag dyan. So anong disenyo ba ni God? I mean, aside from
the biological feature ng isang lalaki. Ibang-iba sa babae. Pero ano yung pinaka-idea ni God in creating man? So, God designed men to be lion-hearted. So when you say lion-hearted, kapag sinabi nating lion-hearted, hindi ibig sabihin na galit or Mm. dominante. Mm. A lion-hearted man is someone who is brave, responsible, protective, and willing to sacrifice for others. Hindi siya nabubuhay para sa sarili niya. Yun yung totoong design ni God sa manhood. And manhood, the man uses his strength. Ginagamit niya yung strength niya para magbigay buhay sa iba. So he gives life. He creates life. He does not consume life. Yun yung true masculinity, true manhood. Yun yung design ni God sa atin as man, sa amin, sa asman. So God designed men to be lion-hearted. So pag sinabi mong lion-hearted, hindi ibig sabihin na dominante or galit palagi. So a lion-hearted man is someone who is brave, responsible, protective, and willing to sacrifice for others. So hindi siya nabubuhay para sa sarili niya, at saka ginagamit niya yung kapangyarihan niya at saka yung strength niya para magbigay buhay sa iba. Hindi yung masculine does not consume life but creates life. Yeah, yun yung lion-hearted. Meaning sa lalaki. Ang Yes, ganda Ana. lang nung just to connect yung sinasabi ni Josh kanina na God designed Adam, 'di ba? Tapos ang first responsibility niya is to take care of the creation, ganyan, which is giving life, 'di ba? And taking responsibility. But when fall happened, yun talaga yung na-destroy. Kasi nga naging passive siya, he did not take responsibility, and yun yung best comparison ng lion-hearted and yung sinasabi mong boy Boy man. man. Mm-mm. Oo nga. Yeah. Yung boy man, ano yun nagtatago pag may kasalanan. And yun ang unang ginawa ni Adam when he committed that sin. Nagkasala siya. And tama nga yung sinabi mo, Joss, natutuwa ako na the Lord did not ask, what did you do? But the Lord asked, where are you? If we connect that to ourselves, Josh, whether we're a man or a woman, ano yung nami-miss out natin doon? Bakit palaging takot tayo doon sa anong ginawa mo? What do you think? Na hindi tayo parang ni sa prayer ayaw natin kausapin si God kasi baka sabihin anong ginawa mo? Like with our parents. What do you see in that? Ano yung nakikita mo most of our mistakes in relating to God? Kasi kung ano yung picture natin kay God, napo-project natin yan based on kung ano yung picture natin sa biological parents natin. And because we are too legalistic, kasi nandun yung legalism na pag nagkasala ka, ipapunish ka. Yun yung nagiging upbringing. Ako personally, yun yung nagiging upbringing ko sa family ko na pag nag-disobey ako, I will suffer the consequences, and merong kapalit na kaparusahan pag nag-disobey ka. So, ang tendency with those kind of rules and shall we say parang regulation na inimpose ng pamilya, ng parents ko sa akin, I was growing up in fear. Not out of yung what is righteousness, ano yung love for righteousness and love for God himself. Ang tingin ko kay God is God is righteous but he punishes those who disobey him. Yun yung tingin ko kay God kasi yun yung upbringing ko sa family ko personally. So one thing, especially we as a country, is our Catholic country, masyadong na-imbibe sa atin yung rewards and punishment na pag naging okay ka, you will be good, you will grow up perfectly. Pag hindi ka okay, magsasuffer ka sa mga consequences ng ginagawa. Pero in the real sense of God's kingdom, it's not that way. Na ang ano ni God is
my son, no matter what you do, no matter, I'm not saying that we justify committing sin. What I'm saying is God is a God of grace and truth. The reason why, ako personally, when I was growing up, the reason why I wanted to veer away from committing sin is not because I was afraid of going to hell or I was afraid of hurting God. The reason why I stopped sinning, I'm not saying na hindi na ako sinful ngayon. The reason why I had to stop living in the dark and living a double standard life and straighten up my life is because I love God more than anything. Mas pag na-inlove ka sa creator mo, yung pagiging makasalanan mo, nagiging output, parang nagiging decision siya na, Lord, I don't want to do this anymore because I love you more than anything. Ayokong masaktan ka sa ginagawa ko. Hindi yung ayokong gumawa ng kasalanan kasi natatakot ako sa iyo. Different. So kung ganun yung mindset na binibring up natin sa mga anak natin, I was growing up, it would have been a different approach. Kasi even if I commit sin or even if I fail or disobey at times, I would stand up now, no, Lord, I'm sorry I committed something that is not honoring you. But I need to rise up from this occasion. I need to stand up. I need to own my mistake. I made the wrong decision and I'm sorry, God. You're not running away from God. You're facing God with an honor that is something that, no, I need to rise up from this occasion. I need to rise up from where I was. Like David, so later ko na i-mention si David, pero importante yung identity mo na alam mo kung sino ka at kung ano ka sa harap ng tatay mo. Kasi kung hindi mo alam, yun yung problema sa mundong ito na dinidistort yung identity, nawawala. And I would just like to highlight, Ate Carms, yung two phases of disintegrated man. So, dalawang bagay siya. May tinatawag tayong boy man. Ito yung nagre-refuse ng responsibility. Ito yung nag-avoid ng maturity. He doesn't want to grow up. Ito yung may Peter Pan syndrome. Ito yung passive. Ito yung somebody who is just growing old but not growing up. Yun yung boy man. An empty man, so another phase of a disintegrated man is yung empty man. So tinatawag natin ito yung constantly proving himself. Palaging nakikipag-compete, competitive, and looking for validation, and ito yung driven by performance. So these two phases are disintegrated man. So either empty man ka or a boy man who doesn't want to grow up. But both are basically broken phases of masculinity. Yun yung Sige. Mas broken. naintindihan na namin. Ako, our listeners, nasan ka? Boy man ka ba o empty man? So the boy man is just like Peter Pan. Alam natin yung na yan, yung story na yan. And a boy who's growing old physically but never really maturing. And an empty man is driven kasi kailangan patunayan niya. Yes. And parang ang feeling ko dun sa empty man, palaging pagod. Yes. Hindi sumaya ang buhay. Gayong the Lord wants us to enjoy life. Yan. So Marami sige. gustong ipatunayan. Oo nga. Although hindi naman masama to really strive, and try to prove something. Pero if that is always what you need to do, then you will not ever be able to reach it or get it. Kasi wala talagang magiging perfect or makakaabot doon. Sige, we'll take another break and when we come back, nagkwento na rin ng konti si Joshua tungkol sa kanyang growing up. And we want to see comparison also. Kamusta siya noon sa kung sino siya ngayon. So, stay with us. And if you have questions, sige lang po. And we would love to be able to know who you are, where you are. And salamat po for tuning in. Good news, mga kaagapay!
Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Umaga, tanghali, hanggang gabi 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Ito ang panahon ng paghilom. Ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom. Ako nga po ang inyong host, si Carmen Go Vargas, and ang aking co-host, Ange Pantaleon. at ang aming guest, si Joshua Wahiman. Good evening muli, Josh. And salamat for tuning in, mga kaibigan. We're talking about restoring a man's honor. At na-explain na ni Josh kanina, napakalinaw kung ano yung boy man, an empty man. Pero ang gusto natin ay yung idea ni God ng what a man really is, yung lion-hearted man. So Josh, when we took a break, sabi ko, if you could share with us some more about your growing up, na-mention mo nga na you were growing up with fear. Parang naalala ko yung bago magpasko, tatanungin yung mga bata, oh, what did you do? Ayan, di ba? Anong ginawa mo this whole year? Bakit ka bibigyan ng regalo? Parang ganon. So, how was your growing up years, Josh? Aside from it's always with fear, meron bang naging wounds, mga sugat sa buhay mo? So basically, I was growing up in an environment na mas malakas yung boses ng nanay ko kaysa tatay ko. And yung strong personality sa household namin is basically the feminine voice, which is my mom. And my dad was just quiet, silent, and every time na may mga situations, so palaging tahimik lang. And so nanay yung so just to give you a background, a simple a brief context of what my family was. So basically, my dad was unemployed. My mom was doing all the works, the earnings na kailangan kumayon para kami mabigyan ng magandang especially sa schooling namin, sa buhay namin. So over time, I was growing up in that environment na tahimik yung dad. And when I was in my teen years, I longed to hear a voice from my dad na who would call me out and affirm me as a man. And yet medyo tahimik, so wala. So over time, as I was growing up, becoming an adult, yung wound na yon na nakikarry ko kasi I was also branded as mama's boy kasi close ako sa nanay ko. Nanay palagi So na-distort yung idea ko about manhood. And walang nag-call out sa akin na masculine voice to call me as a son. And medyo, so, I was growing up like a boy man. Na I refused to be responsible, but I was the eldest. Being the eldest in the family, I had to take care of my family as well. Pero in terms of
yung facing reality sa mga buhay. Ang daming mga struggles along the way. Mm. And there are times na I would want to shrink back. So nag-shrink back ako, then I could not stand up. I could not rise up to the occasion, and to the point na wala, gusto ko na lang mag-isolate, and I don't want to deal with people. I don't want to deal with being an adult, yung adulthood. So parang would you say na parang nagaya ka sa tatay mo na naging Yes, quiet na lang yeah. din? Oo. Kasi nga Ba- nagiging judgment ko yun sa tatay ko. So, isa sa mga factors na nag-define sa akin as I'm growing up a man is yung judgment ko sa tatay ko, and the inner vow that I made na I don't want to grow up like my dad. Yung like kung ano siya. Pero you yun still yung ending. Yun yung ending na naging buhay ko over oo. time. So I had to renounce it. I had to Oh, release it to the cross in that sense. pero gusto ko lang i-clear mga tagapakinig at nanonood sa atin. This is not to malign or Yes. siraan ang parents ni Josh, but this is just the reality of how he was growing up. At yun yung na-imbibe nga ni Josh. Yeah. So yan ba yung reason kaya ka nagpunta sa Living Waters? Because nakita mo yung need mo. When you became a Christian, hindi ba na-heal na yon yung pagiging quiet mo at nag-grow ka na kay Lord? So partly I was struggling with same-sex attraction growing up. Okay. So distorted yung point of view ko about masculinity, and to the point na dahil walang nag-call out sa akin na masculine voice, I was parang na-magnetize ako towards na-sexualize ko yung adoration ko to the masculine side, and to the point na nagkaroon ako ng same-sex attraction, and I was struggling with that addiction, and to the point na I became a Christian in when I was in first year high school. But I grew up struggling with so much immoralities with so much things na ginagawa ko sa sarili kong space na nobody knows na I'm living this kind of struggle. And I was also active in church, and pag uwi ng bahay may mga double life. So may mga so pornography, yung mga ganon, and addiction to pornography. So yun yung I was hooked at. And even after college, I thought okay na. All the more after college kasi nga you're starting to earn. I'm starting to earn on my own, and I have the freedom to do anything I want in my life. So meron ka ng sarili mong kita, and you would want to just spend it all around with what you want. Parang prodigal son lang. And when I was growing up until I got into my adulthood years, parang one time lang napagod na ako sa double standard na ginagawa ko. I just woke up one day, and na-share ko na rin to before sa radio, na napagod. Alam mo yung napagod na ako. Lord, I'm tired of living in a double standard life. And I want freedom. Do I have the chance? Do I still have the chance? And see, even if I have Christ in me, I'm still struggling. And yet I'm going to church. I'm also active in ministry. Pero I'm struggling. How come this struggle is not freeing me? Walang freedom sa struggle na to. So I just woke up one day and told God, Lord, I'm tired. I want to get out of this mess that I'm in. Please heal me. Please, I need freedom. I need healing. So doon nag-start. And that was 2015, and lo and behold, 2016, our church started this 20 weeks program sa Living Waters, and I enrolled. So doon na nag-start yung transformation. Okay. Buti na lang napagod ka. Oo. So nakakapagod naman kasi talaga, 'di ba? Napagod na. Oo. Napagod. Wala pa pakundangan. And when you enrolled sa 20 weeks,
paano ka inabot ni Lord. Kasi alam niya na you cried out and the Lord is so good. You Mm. know, kahit hindi ka pa nga humihiling sa kanya ng, hello, save me, He's actually waiting. And Mm. paano yun sa'yo? How did it happen na you finally said, ito nga, or this is my real freedom. How was it for Mm. you? So, Well, I would say yung um, Jesus moment mo. yeah. So for the first time in my 2 decades of being a Christian, uh, doon ko na naramdaman yung totoong pagiging Kristiyano. Mm. Ito pala yung totoong ito yung true Christianity, what true Christian living is. That's when kasi all the while, ang thought ko about Christianity is on my head lang. Head Mm. knowledge lang siya. Walang heart. Mm. Tapos, all the while, I was performing, not Mm. not living in a life of yung puro sense of doing, not having that sense of being. Mm. So, Oo. kailangan ko mag-perform. So, parang sa ano ng pag Holy Week, kailangan ko Semana Santa para maging okay ako sa harapan ni God. So, ganun yung mindset all the while. Pag nagiging successful ako, okay ako for the next 30 days sober. Tapos, pero, yung it's out of performance, the reason why I want to live a pure life that time and righteous life, because out of performance. Kasi I need to be right with God. Yun yung effort na ginagawa ko. To be able to parang gain yung Gain yung love on ni His God. favor, Oo, gain His oo. delight. So yun Ayun. yung So, understanding ko and all that is the the while. doing, which The most of doing. us, we are doing. So you have to explain, Yes. ano yung being na finally you realize, iba pala ang doing sa being. We need to Oh. let our listener understand. Kasi the first time I also heard about being, ano yun? What is Mm. being? So, I never really fully understood what sense of being is until Living Waters. But I realized na all this time pala, God's invitation was not for us to perform. God's invitation is just for us to be just to be with Him. Not to do something for Him, not to do something with Him, not for us to do anything to perform. But ang invitation na ni God palagi sa atin, ako personally, sa walk ko is, just be. When I want to invite you into my presence, just be. According to Isaiah, di ba? When, be still and know that I am God. Yun yung word na, yung stillness is actually the sense of being. Yung being still and just being, In His presence. when you are in the presence of God, you have no agenda. You're just enjoying the presence. You're just enjoying his companionship. His being there. You're being with Him. Without doing anything. Without doing anything. Without thinking anything. Without even words. You don't have to say words when you Not need to even be trying to please God. Oh. Parang ganon. Kasi most of us wants to please God. Yes. You don't need to please God. So there's no sense of pleasing God in that sense. But ang hinihingi niya lang, ang invitation niya lang is, just be with me, my son. Just be with me, my daughter. Just be with me. Yung sense of being is just, yung parang baby ka lang, bata ka lang, ini-invite ka ng tatay mo. Ini-embrace ka ng tatay mo just to rest on his chest. Tapos ini-embrace ka niya. And he doesn't need your words. He doesn't even need your thoughts. You just have to be with the Father. Yun yung pinaka wonderful experience that I've had when I was doing my 20 weeks program, because God was inviting me to just be with Him, not do. So the sense of being rather than sense of doing, is all the while nandun tayo sa sense of doing. Yun yung ginagawa ko lagi, kasi yun yung tinuturo sa akin. At saka yun na yung naging life ko over time sa buhay ko. But now, ang invitation na is just be. The sense of being, not of, kaya tinatawag tayong human beings, not human doing.
Kasi ang tinuturo sa atin ng enemy is we keep on doing, we keep on toiling, but actually no. We are human beings. Kasi we belong to a community, we need relationship. Ang being is a relational person, not a doer. So, yung sense of being is basically rooting your relationship with the Father, having that intimacy with the Father, and just enjoying your relationship with the Father and knowing your true identity as a son or a daughter to the Father. Yun yung sense of being. Yeah. So, I think that's the reason then why, 'di ba yung sabi nga ni Josh kanina, the first question of God when Adam sinned was, "Where are you?" Not what did you do? oo nga. Because, Oo 'di nga. ba yung Mm. yun yung gusto niyang i-restore eh, hindi muna Yeah. yung forgive, pero yung tayo muna, yung to remind us where are we, yung ganon. And I also love how he explains being, yung honor, being man is also being, not, we're not defining men nga based on what they do eh, 'di ba? It's not just that, pero yung being talaga. And in connection to that din, I was thinking, 'di ba yung restoration, it's not, sometimes it's very difficult and very heavy because we try to restore ourselves by doing a lot of things. Mm. And it's not that. I love how you explain that we just need to be with God so that He can restore us and, heal us, ganun. Kasi nga, yung restoration does not come from us by doing a lot of Yeah. things, but Yeah. by being intimate with God. True. Agree. Yeah. I agree. Totoo yun. Kasi naisip ko lang marami na those who have same-sex attraction, they do things to be able to prove that they are, kahit babae sila, biologically babae, pero they want to prove na lalaki sila. So they're doing, instead of just being Mhm. the woman God has created them. Or instead na itong lalaking ito trying to prove that he is a woman, pero kasi doing. Kaya naisip ko bigla ngayon, just as you were Mhm. explaining, Mm. they are empty man, no? Yeah. Tama Yeah. ba ako? Kasi you were Yeah. saying kanina yung proving, striving, and hindi sila boy man, pero they are empty man. And that's so Yeah. sad. Yeah, it boils down to your true identity. So the Yeah. moment you begin to be with the Father, He now starts to restore your identity. Kasi we are the image of God, and the only way Mhm. for us to find that true image is to run to the source of that image. Mhm. And who is that source of our image is God Himself. So Mm-mm. the moment we begin to be still in the Father is the moment that He will start restoring us into the design, Mhm. whatever we have, according to His design. So, Mm-mm. nare-restore na yun unti-unti kasi lumalapit ka ngayon sa source mo, sa image, kung saan yung source of your image. And as you begin to establish that relationship and deeply root your relationship, you grow into that maturity, into that relationship, is when you start to begin to see who your true self is. And Mhm. for me, as a man, ano yung tunay kong pagkatao and tunay kong design for me to grow into my manhood and to become a Mhm. good gift to the other, Wow. to others as well. So doon ka muna sa source kasi our source is from our Father, from God Himself. Then the moment we establish that intimacy with the Father is the time na He will start restoring us Mhm. slowly by slowly. Yung the moment that we start to see our true image in Him, not our true image on what the world dictates, but in Him, through Him, through the Yeah. Father. Siya yung Amen. reflection natin. And now we become a good gift to the others. Ang Wow. na-imagine ko sa sinabi mo, Josh, yung mirror, 'di ba? Yeah. Yung kung gaano tayo kalapit sa mirror,
the clearer we see our reflection. Oh, 'Di ba? Kung and malayo tayo kahit na oh, ang linaw ng mirror, hindi naman natin and makikita masyado and by sarili the natin. way, just to segue lang, Ange. Mhm. Mirror na sinasabi mo, hindi yung mirror na nakikita natin yung sarili natin. Yes. Oh, Kasi Oh. we reflect when we God's go image. closer to that mirror, Mhm. it's the reflection of God the Father that we see, or Mm. Jesus on that mirror. So we don't see Mm. ourselves, our reflection. And Mhm. once we go closer to that mirror, mas nakikita natin na I'm becoming more like Jesus. Kasi ito Yes. yung true image ko. Hindi yung Mm. image ko na nakikita ko yung fault, mga kamalian sa Yes. mukha ko, sa katawan ko. Kundi yung Mm. hindi siya reflective mirror, kundi one-way mirror siya, pero ang nandun sa mirror na yon is yung image ni Jesus. And once as we get closer, it becomes our image na. Clearer. Yeah. Clearer, our image. Oo, tama. Ganda. Mhm. Ganda nga. Sige. We'll have one more break, the last break, and then pagbalik po natin, tanungin natin si Josh, ano ba yung mga nagiging paraan ng tao that we put down, kahit kami mga babae, unknowingly we put down men. And even men themselves put down other men. So, ito ba ang misandry or misogyny? We want to understand this better. Alam ko lang ang misogyny and misandry when I was with Living Waters. Hindi ko naintindihan yan noon. Sige, mga kaibigan, we'll come back. Stay with us. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRads sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give. Para mag-donate, i-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat! Tinig ng pag-asa sa bawat tahanan, sa bawat kwento, sa bawat salinlahi. May balita at aral, gabay sa ating buhay. Sa hirap at saya, ikaw ay naririyan. Kaagapay namin sa bawat hakbang. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo ating sinisigaw, kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS. Musika at dasal, hatid mula umaga. Sa pagsapit ng gabi, ikaw ang siyang liwanag. Kaagapay sa hirap, maging sa ginhawa. Pag-ibig ni Kristo, taglay ng bawat salita. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo, ating sinisigaw, kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS, agapay ng sambayanan. 702 DZAS. Ito ang panahon ng paghilom.
Nasa last segment ho tayo ng ating programang Sa Panahon ng Pag-ilom. Magandang gabi. Ako si Carmen Go Vargas at kasama ko si Ange Pantaleon? and ang ating guest si Joshua Wahiman. Yan. And ulitin ko lang dun sa mga interested to attend ang 20 weeks na nababanggit namin dito sa Living Waters. This will be on June 30. Meron pa po kayong chance if you would like to be part of this flagship, this 20 weeks. Pero wala ho kaming tinatanggap na walk-in. You have to register and you need to be interviewed ng ating pong mga staff and team. Kaya if you're interested, go to our website sa Living Waters Philippines at makikita nyo po doon where to click so that you can enroll and that you can also be interviewed. Ini-schedule po natin ng interview. Ayan. So this will be, June 30 will be 20 weeks, meaning every Tuesday po, 6:30 ng gabi hanggang 9:30 ang gawain. So it's just 3 hours every Tuesday. So that is for 20 weeks. So we will start on June 30. Okay, sige, balik tayo. Si Josh, iniwan natin tanong kay Joshua Wahiman ay tungkol sa misogyny and misandry. Ano ba yung ginagawang kasalanan naming mga babae sa inyo at ginagawang kasalanan din ng mga kapwa nyo lalaki sa inyo? Ayan. Can you share with us, Josh? Ano ba yung misandry? Yung ba yung sa lalaki o yung misogyny? Sige. Before answering you, Ate Carms, gusto ko lang i-emphasize that maraming lalaki na ang sugatan ay dahil sa words. Minsan, babae na ang nakakasakit sa lalaki. Minsan, mga kapwa lalaki din. Pwedeng, itong mga masasakit na mga salita na to, minsan, mga words na wala kang kwenta, yun yung mahina ka, tapos hindi ka sapat. And over time, bumababa yung tingin ng lalaki sa sarili niya. And this has been something that is wounding the heart of that man or a man, and madalas nagiging passive siya or minsan aggressive. And usually it starts, Joshua, sa bata pa lang, di ba? Sa'yo, bata ka pa lang It started there. Yes. Yung mga words na mahina ka, kasi sa akin, mahinhin ako, wala akong kwenta, careless, clumsy, yun yung mga words na over time, akala ko walang effect pero may effect siya sa adulthood o sa overtime. So when we talk about misogyny or misandry, misogyny is hatred of women. Misandry is the opposite, hatred of men. So anything that deals with manhood, anything against that is misandry. So kapag minamaliit yung mga babae at kinamumuhian, yan yung tinatawag nating misogyny. Kapag ang lalaki ay pinapahiya or minamaliit din pagkalalaki niya, that's misandry. Pero mahalagang maintindihan natin na parehong nanggagaling sa sugat itong mga bagay na to. So hurt people. Kaya ang sagot ay hindi sisihan, not blaming one another, but the answer is really healing both with the woman and the man in that sense. So may mga contribution, but it's the issue is not who's to blame and whose fault is it, but the issue is how do we grow together in that sense as a healed human beings, both man and woman. So you heal together, you grow together in that maturity. So So clear na yun, mga kaibigan. Unknowingly, we can also be hurting even ang ating mga anak na lalaki, bata pa lang. And sabi nga ni Josh, akala lang nila wala yon. Kasi hindi naman pa nila naiintindihan ang mga bata. Pero when they grow older, katulad ni Josh din, tulad din sa tatay niya, ayaw niyang yung ugali ng tatay niya, pero he became like his dad. Quiet lang. And then very insecure kasi maraming naririnig that he is not enough. Yes. And we hope and pray
na ma-workout ito ninyo. Don't stay there, and you did not stay there. Pero remember, sabi nga kanina din ni Josh, not the doing, but the being. Yon. Yeah. May iniwan ka, Ange, na tanong. Kasi ngayon, tatay na rin si Josh eh. Sige nga, ano yung question mo kanina off-air? Yung sa akin, di ba, in-explain niya ngayon, shinare ni Josh yung how it was the man's honor in Mhm. his life was not clear or destroyed nga eh, 'di ba? Yun yung opposite ng restored. And then Mm. from there, from the brokenness, God restored his honor. And not just that, God also restored his idea of fatherhood. So, Mm. since na-restore yung definition mo, Josh, kung sino si Heavenly Father, and then God restored your honor as a man, how did it affect your relationships, especially yung ikaw bilang tatay ngayon? Mm. Mm. So, ngayon, lumalaki na yung daughter Mm. namin. Mag-8 years old na siya. One thing that God has been working on my life as a father is that isa sa mga palaging nami-miss out ng mga tatay, especially in this modern age, no, na we're into gadgets and technologies. The moment that I'm home, I need to be present to my daughter. And the moment she wants to play with me, I need to play with her. Even if I'm tired or even if wala ako sa gana makipaglaro. But I just need to be present to my daughter whenever she needs me, because every single moment is valuable to her memory. So kung nag-spend time ka sa anak mo, kahit maliit na bagay lang yan, para sa kanya, malaking bagay na yan, because she will carry it as she grows up in the later years of her life. So little things count. It's important as a father na being present. And whenever she wants me to play with her, I'll just be with her. I'll just play with her. And whenever she asks questions, I need to answer with genuine response. Hindi yung Genuine tanongin mo interest. si mama or anything na So tapos importante din yung tatanungin mo siya, how's your day? How are your friends? Did you have fun today? Yung mga simple questions that she would be reminded when she grows up. My father would ask me every time. My father would check on me whenever she comes home. So little things matter for growing up, especially now that she's fully aware now of her surroundings, of her feelings. So I need to also make her understand that the reason why we had to say this and we had to do this kasi may mga repercussions, may mga hindi yung mga malalalim na terminologies, but more of ano yung naiintindihan niya as she grows up and becoming more responsible, becoming more aware sa mga sa mga paligid niya, and becoming more sensitive sa pangangailangan niya and even with others. These things are very important na you have to invest time in as a father, kasi minsan lang sila naging bata. Pag lumaki na sila, hindi mo na mababalikan yung mga moments na yon. So every single moment for me is very important. Maliit man siya, malaki, it will always retain to her memory. So that's the kind of presence that I as a father need to do and to be with sa anak ko. And sensitive, minsan sa sobrang pagod namin, minsan napapagalitan ko, napapasigaw, kasi may and I would always say, I'm sorry, will you forgive Papa for shouting kanina? Are you hurt? Do you have awi in your heart? Or let's give that awi to Jesus, to the cross. So she would always, pag sinabi niyang wala, I don't have awi in my heart, so she's okay. But importante is you say the words, I love you. You need to say the words, I'm sorry, please forgive me, and let's play. Those words are important to her, na please, yung mga word na please, and mga good gestures na that would matter to her upbringing.
So Al- one thing is emphasized is me as a father, yung presence. The Yeah. presence is Alam mo, should be there. naisip ko, you doing that, Josh, ginagawa mo yan, really giving time, attention, everything. Pag naging adult na si Sofia, she will also look for a man na ganyan. Hindi Yes. siya basta-basta papayag sa isang Mhm. empty man o isang boy man. Mm. That man should be Amen. lion-hearted, like her Mm. father. Kasi ang napansin ko lang, pagka, when you become already an adult, kung ano yung tatay mo, minsan yun yung nahahanap mo sa magiging partner in life. Yeah. So, Mm. delikado yon. So, Mm. good job, Josh. Kasi ang nakakatakot pagka mag-settle si Sofia, pareho lang ng tatay ko, tahimik lang. Oh, O, ito na lang. Mas mahirap yon. Or passive, Ayun. di ba? So, yeah. Mm. yes, passive or empty man, boy man, ayun. So, if we going, ang iniisip ko kasi, these are what you need to do to not doing but being. Mhm. Pero at the same time, parang ang isip natin dahil ito yung tatay ko, although nabanggit mo na kanina, pero can you be more specific? How do you connect ngayon para maiba yung paningin mo sa biological father mo to who God really is in His love for you? Kasi meron pa rin talagang babalik at babalik yung this is how my father is, kaya this is how I also connect with God Himself. I could Mm. not really worship Him kasi hindi ko nakita yung love ng tatay ko. Mm. Although Mm. nabanggit mo na kanina, pero how was it for you? How was it na-restore yung iyong manhood? Yeah. So part of the maturity that I have to go through is that um nawawala yung video, sorry. So part Sige. of the restored manhood and maturity that I need to stand up for is yes, my dad was broken. Mm. Meron siyang pinagdadaanan, hindi rin niya alam during that time. And I had to release that forgiveness to my father. Mm. He died, by the way, in 2016. And we Mm. had a very good relationship before he died. And there was a restored relationship in that sense. Kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon, hindi siya dahil hindi siya dahil, yes, nagiging broken ako because hindi nag-stand up yung tatay ko. But I had to say this na, okay, I am now an adult and ito yung naging upbringing ko sa tatay ko. I should now do something. I should make a choice now kung gagayahin ko ba yung tatay ko or i-break ko na yung generational curse na yon from this point onward. So I had to break it. So I forgave my father and we had a good relationship. Now that at times minsan nakakalimutan ko na sa mga pinagdadaanan ko, the invitation would always, my son, I just want you to be a son to me right now. Yun yung mga moments na, Lord, I need a father. Kasi I thought all the while na, bakit ako empty ngayon? Bakit ako nagsastruggle ngayon? Bakit sobrang restless ako ngayon? Then the father would just speak to me and be a son. Be my son right now. And I would just call him, oh nga Lord, I'm sorry. I need a father. I need fathering. Lord, would you father me right now? I'm so empty. Would you father me right now? Kasi I'm so empty. So these are the things that I would always wrestle and haggle sa sarili ko na whenever I feel empty, whenever I need restoration and strength, I would just call out the Father and Lord, would you father me right now? Kasi ito yung kailangan ko ngayon, fathering. The fathering spirit of God, yung fatherhood. So, dahil alam ko na kasi importante yung identity, dahil alam ko kung sino yung tatay ko at kung ano yung tatay ko, at kung ano ako sa kanya, at kung sino ako sa kanya, I know how to call him. I know when to call him. I know where to call him. And I know the steps that I need to do.
And I just need to be. Yun nga, not doing, but I know how to approach Him. So, sometimes kasi, before, ang tingin ko sa God is somewhere there, higher, nasa mataas siya. Parang, okay, maganda yung buhay ko ngayon, sige, tawagin ko si God. Pag meron kang ginagawa, hindi ko matatawag si God kasi may ginagawa akong kasalanan. But ngayon, very relational in the sense that, Lord, I need a companion right now. I need your tangible presence. I need you to sit beside me, and when I drive around, Lord, I need a conversation with you. I need to hear you. So these are the things na you will build over time in your relationship as you deeply root your relationship with the Father. And you know, alam mo na alam mo na kung anong gagawin mo because your identity is rooted in the identity of the King. Yun. Ganun gusto ko i-mention when David was lost, 'di ba? He went with the Philistines na he acted like a madman, and when his own men tried to kill him, anong ginawa niya? He just strengthened himself in the Lord. Not that God strengthened him, not that he did a lot of things or blaming God for what happened to him. Kasi by promise sa kanya, magiging king siya. But more than 30 years, hindi pa rin siya king. But whenever he felt down and he felt so downcast, ang ginawa niya lang, he strengthened himself in the Lord. You know why? Because he knows his identity. Kahit nandun siya sa Philistines, pretended to be a madman, but when he needed to come back, he knows his identity, and that's when he just strengthened himself in the Lord. So the strength of God is just available anytime. You will just tap on that strength anytime. Parang cellphone lang yan, ida-dial mo lang yung number and just tap on it. Or charger, di ba charger pala? Pag nalolobat ka, itatap mo lang ipa-plug mo lang yung sarili mo sa strength ni God. Kasi available siya anytime. Yun. Meron ka din minention si Jacob. Si Jacob. Tama ba? Oo. Yeah. Oo. So, si Jacob, one thing that I appreciated about the life of Jacob, kasi ito din yung tinuturo ni God sa akin na I've been struggling with looking for a job and minsan nadadowncast na ako na Lord, nawawala na ako ng sense of confidence sa sarili ko because nobody is responding to my applications. But one thing that I learned from Jacob was he wrestled with God. And God's invitation, ako personally, in my journey right now, God's invitation to wrestle with me because you will prevail when you wrestle with God. Ang tendency sa mga kalalakihan ngayon is they thought na praying once is enough. They thought na okay na, nakarinig na si God sa prayer ko, okay na yon. Nare-receive na nga, kahit babae, kahit kaming babae, ganyan. No, God invites us to wrestle with Him because that is what He likes. Hindi ibig sabihin na anak na tayo ng Panginoon. Diba, look at the kids. Kasi have a childlike faith, not childish faith, but childlike faith. Meaning, ang bata, pag may hinihingi sa'yo, minsan si Sofia, may sinasabi, Papa, can I have this? Okay. Tapos sinasagot ka na, yes, sure, you'll have it. Tapos later in the day or another day, he would ask the same question, the very same thing that she was asking for. Pero hindi siya matitigil hanggat hindi niya makukuha. So, ganoon siya ka-persistent. Pero ibig ba sabihin na wala siyang faith? Or hindi niya pinapaniwalaan na ibibigay ng tatay niya? Hindi. Ganoon na talaga siya. Ang character ng bata is persistence. Yung being persistent. God wants us to wrestle with Him, not because we do not have faith, but because, Lord, I'm not letting go until you bless me. Yun yung character ni Jacob. And after nung wrestling, that's when God defined his identity. He becomes Israel, the one who wrestles with God. So, kung ano yung the invitation of God, ako personally sa buhay ko is wrestle with, because it's not wrong to wrestle with God. It's not wrong to keep on praying, to insist, Lord, I still have not received this blessing. Would you bless me? Would you keep on blessing me?
I still have not received this answer. Until you get that answer, you don't stop. But it doesn't mean you don't have faith. You have faith, but you just want to wrestle with God until God Amen. responds. But it doesn't also mean na pag hindi ka nakikipag-wrestle kay God, hindi siya nagre-respond. No. Ang gusto niya lang is, ang ibig lang sabihin sa wrestling with God is relationship. Is With God. building that relationship. Keep on igniting that relationship, building that fire that you have with God. It's actually not the praying, that asking that she's after of. She's actually after of building that relationship. How is your heart towards me? Nakikipag-usap ka ba lagi sa akin? Do you even involve me in your affairs? Do you even involve me in your decision? That's what God wants. He's not asking for us to keep on praying to receive answers, but He's asking, how am I in your life? How involved I am in all decisions that you make in your life? So that's what God relationship wants is. God wants us to always connect with Him. That's what you're Yeah. also saying. Yeah. So, balikan ko, how can we help, kaming babae, how can we help para ma-restore ang honor ng lalaki? Lalo na sa lalaki sa buhay namin, our spouse or maybe our sibling. Sa side ni Ange, sibling. Ako, sa side ko, husband. Or siguro, kahit hindi ko kaano-ano, how can we help restore the man's honor? Or kailangan ba yung lalaki mismo, yung tao mismo, ang gagawa ng paraan para ma-restore ang kanyang honor? Yeah. The role of the man is to initiate. The role of woman or feminine is to respond. So there's this initiation and response. So it's a cycle thing. You initiate, the woman responds. The man initiates, the woman responds. So I just wanna give an example of how is my relationship with my wife. We have both different issues in our lives. I won't dwell on her issues kasi sa kanya yon. Ang relationship dynamics namin, ako personally, when in the earlier years of our marriage, hindi ko masyadong naiintindihan kung ano yung characters niya ng babae. At that. Oo. Over time, nire-resent ko na siya kasi hindi ko masyadong naiintindihan. And I've been telling this sa church na and sa Living Waters na sobrang laki ng ginawa ni God sa buhay namin because we were growing together, we were healing together, not because we had to attack each other and we had to deal the other as an enemy, but more of, Lord, ako personally, this is my take. What I did was, Lord, ano yung nakikita mo sa kanya na hindi ko nakikita? Can you give me that point of view? Kasi I resent her now. I really resent her so much kasi hindi ko siya naiintindihan. Hindi ko naiintindihan yung ugali. But God, I just wanna you want us to be one as a couple, and you being the third strand in our family, would you give me that lens on how you see her? Because the moment that I would see her the way you see her, I would begin to see compassion, I would begin to see understanding, I would begin to see consideration. And Lord, pinagdadaanan din niya to. Yes, there are times na naglalaps din kami, nag-aaway, nagkakabatuhan ng mga galit. But I would always run to the cross and just cry out to God, Lord, hindi ko maintindihan yung asawa ko ngayon, pero pinupour out ko tong sama ng loob ko. And another thing is, I have accountability. I would share this to my community. I had to make sure that I am at the right standing in terms of my decisions and my actions. And other men would call me out, oh Josh, mali ka dyan, mali ka dito, kailangan mo ganitong gawin. So I have to have people who would call me out and just point me out na mali ako sa mga bagay na yan. So hindi dahil umihingi ako ng kakampi, but more of them to teach me to become a man. Right. So importante yung community and importante yung
day to day dying to the cross. So I need to die to the cross every day. So to make sure. So to answer your question, Ate Carms, number one, yun yung getting, Lord, how do you see this person? Because before I make judgment towards this person, how do you see him as a son, as a daughter? And how are my words towards her? How are my actions towards her? Na am I acting the way Jesus would want to act, or is this Okay. what you want? Or am I speaking words of life, speaking words of truth, and not trying to devalue her, not trying to diminish her voice, or just to silence her, or to insult her. Hindi. So pero Lord, how can I be a good gift to the other? So regardless of sex, how can I be a good gift to the other? So it's more of reflecting the image of Christ. How am I towards the others, in terms of my dealings and my relationship with others, and how can I be a good gift? Always, I would always begin with that question na, Lord, paano ako nagiging husband, paano ako nagiging tatay, paano ako nagiging brother, or nagiging anak, or nagiging brother sa community and sa church. So, it's still, at the end of the day, it's all about how do you become Christ more and more when you deal with others, with with yourself. And it's important to also speak to yourself na, no, I am good. I am a good man. I'm not somebody na walang kwenta. I am somebody who can stand up. So I need to speak that truth over me. Kasi importante din yung self-affirmation. But of course, with community supporting you. But more than anything, it's really standing up for what is right and what is Right. true to your purpose and to your calling. Amen. Wow. Lalim noon. Pero ang nakita ko doon, Josh, it's always connecting with our God. Always Amen. connecting with the Father na tutulong talaga sa atin so that we can restore, we can help the man of our life, in our life, be restored in a way. At yung man mismo, kamo nga, to always go back also to God so that he will also be restored. Si Lord lang talaga Amen. ang Redeemer Amen. natin. Yun. Yes. So, any last words you'd like to tell the men out there? And Happy Father's Day, mga tatay. Yes. Sige, Father's Day. Josh. Sige. So, gusto ko lang sabihin, Ate Carms and Ange, na ang honor ng lalaki, hindi nare-restore sa pera, hindi sa success, hindi sa promotion. Nare-restore ito kapag alam niya kung sino siya sa harap ng Diyos. You know your true identity before God. Kapag alam niyang anak siya ng Ama, at kapag natuto siyang maging honest, magiging responsible, and kapag may mga kapatid siyang lalaki na kasama niyang lumalakad, so brotherhood, a community of brotherhood is important na for you to affirm your manhood and to grow your manhood in that sense. At higit sa lahat, kapag hinayaan mo na pagalingin ka ni Jesus, kasi the only healing that we receive and we can get from is through Jesus. And nothing more. Nothing more. Walang ibang magbibigay ng healing and restoration sa manhood natin, kundi kay Jesus lang. Siya lang. Amen. And with that, can you please pray for our fathers and for the men out there? Yes. So, thank you, Lord, for this wonderful opportunity na nakaka-share ako sa insights ko, and I can bless other men and through this program. Father, I bless every man right now listening to this radio, to this station, Lord, na would you call out their masculinity, their true self, Lord God. Kung ano sila, kung sino sila sa tingin mo, Panginoon. And kung ano ang tingin mo sa kanila, Panginoon. Would you call them out, Lord? Your son, your beloved son. And I pray, Father God, for each father who's listening to this program right now na, Lord, would you awaken the spirit in them na
remind them of their purpose, Lord, especially for all the other men, Lord. Remind them of their purpose. Remind them of who they are in this kingdom, in your kingdom, Father. And I pray, God, na as you awaken their manhood, their masculinity, you ignite that lion-heartedness in their spirit, Father, and that they become to raise their voice, not in anger, but God, in authority and being responsible and having that true voice, Lord, of truth. Na, Lord, ang daming mga kalalakihan ngayon na walang boses, Panginoon, would you call them out, Lord, and just restore, reclaim their voice, Lord God, in them. Bring back that voice in them, Lord God. Not to be dominant, Lord, not to blame, but God, the voice of being responsible, being honorable, and being having that sense of integrity and honesty. And Lord, even the sense of maturity, Lord God, in their manhood. Lord, I pray and I declare, God, that even in our nation, Lord, I pray that you will just rise up for more men, Lord God, that you will raise up more men, Lord God, to be really real men. Real men of truth, real men of integrity, real men of righteousness and purity. But more than anything, Father, I pray that you will ignite, you will reclaim their sonship. Yes. Na lahat ng mga kalalakihan ngayon, Panginoon, are feeling orphans. Lord, would you call their sonship? Give them the spirit of sonship, and Lord, call them out and reclaim their identity. Remind them who they are before you, Father. I lift them up to you, Lord. I bless every man in this program listening. I bless every father. I bless their voice. I bless their spirit to be standing up straight before you, Father. Not reclining, not downcast, Lord, but standing up straight before you, God. Lord, I call them up, Lord God, to be real men before you. Thank you, Father, for this time. Thank you for every man and for every father. I bless everyone listening in the name of Jesus. Amen and amen. 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 Wow. Amen. Naku po, ang ganda ng ating episode ngayon. Thank you so much, Joshua, for clarifying. Mas naintindihan Yes. ko lalo Thank you. I'm how so to really honored. Oo. Pwedeng hindi ko naawayin si husband. I-restore ko manhood niya. Pero ayan, thank you so much, Josh. Wag kang mawawala. Ayan, okay. Ayan, nawawala yung camera. And of course, thank you then, Ange, for Thank you, Ange. hosting. Thank you, Ate Thank Carl. you so much for sharing everything And very thank you. clearly. Yes. True. Thank you, Chikaina, for assisting us. Mga kaibigan, maraming salamat po. At sa ngalan ni Benji Cruz at ni Pastor JB Di Choco, ako po si Carmen Go Vargas. Magandang gabi po. Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.